Bisita ng Panginoon sa isang tao, pag ikaw ay binisita, alam niyo yung may mga pinagdadaanan, pag sila po ay nakakaranas ng pagbisita ng ating Panginoon, hindi lang gumagaan yung kanilang nararamdaman. Amen? Hallelujah. Yung bang sa kanilang pinagdadaanan may ginagawang Diyos. At ako po'y nagdideklara sa umagang ito na sa kabila ng mga pag-ulan, sa kabila ng mga pagbagyo na naranasan po natin, hallelujah, maranasan po ninyo ang presensya ng Diyos sa inyo pong mga tahanan, hallelujah, at yung kanyang pagpapala ay inyong maranasan, hallelujah, maranasan ninyo yung kanyang proteksyon sa bawat araw. At ang inyong pamilya, kung meron man kayong mga nararanasan na karamdaman, kayo po ay makaranas ng kagalingan mula sa atin pong Panginoon. Panginoon, salamat po sa umagang ito, Diyos. Pinupuri ka namin, dinadakila, tinataas, pinaparangalan ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ay Diyos na dakila sa lahat. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, continue to be with us, Lord God. Hallelujah, gaya ng pagsama mo sa iyong mga disipulo, Panginoon, O God. Sa kabila ng bagyo, Panginoon, na kanilang sinagupa, nandoon ka, Panginoon. Hallelujah, at hindi mo pinabayaan, O Diyos, ang iyong mga disipulo. Hallelujah, and God, you spoke to the storm, O God, the wind and the waves, O God, hallelujah, to come down, O God. And Father, hallelujah, right now, in the name of Jesus, I pray, oh God, be on our boat right now, Lord. Hallelujah. On every situation, oh God, that your people, oh God, Panginoon, manahan ka, O Diyos, O God. Maranasan nila, Panginoon, O God, hallelujah, that in your very presence, O God, there is peace. There is sense of security, O God. Yes, oh God, I am declaring, oh God, hallelujah, and there is provision, oh God, amidst, oh God, hallelujah, of this storm, oh God. I am praying that your people will never lack of anything, just as you promised, oh God, in your word. I am declaring, oh God, your words, oh God, right now, Lord. You said in the book of Ephesians chapter 3 verse 20, to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or imagine. I am declaring that word, oh God, hallelujah, wherever your people, oh God, hallelujah, right now I am praying, Lord, hallelujah, maranasan nila, Panginoon, ang salita mo yung yan, Panginoon. Hallelujah, just as you said, oh God, that our God will supply all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Father, we honor you this morning and we want to bless you, God. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Bless your word today, oh God. Hallelujah. May every ears, oh God, hallelujah, who come to hear your words, oh God, hallelujah, Lord, they will be blessed, oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. We thank you so much, oh Lord God. And today, oh God, we give you back all the praises and glory that is due to your name, oh God. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Basahin ko po ang salita ng Diyos in the book of Ephesians. Sabi po niya, chapter 4, verse 31 to 32. Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. In Hebrews chapter 12 verse 15, sabi niya, see to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Hallelujah. The last verse, it's found in James, sabi niya, but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, sabi niya, do not boast and be false to the truth.
For where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice. Purihin po ang pagkakabasa po ng salita po ng Diyos. Hallelujah. Ito po ang pag-uusapan po natin sa umagang ito. Sabi po niya, a bitter heart is not a better heart. Hallelujah. Alam mo kapag ang puso ng isang tao ay puno ng sama ng loob, hindi po yan mabuti. Amen. Hallelujah. Especially sa atin pong mga Kristiyano. Kasi dapat ang isang Kristiyano, hallelujah, we are free. Malaya na po tayo sa mga ganyan na kung saan nararamdaman sa atin pong mga puso. Kagaya ng inawit po natin, who the Son set free is free indeed. Hallelujah, pinalaya na tayo ng Diyos. Hallelujah, dapat sabi niya manatili tayo na malaya. Hallelujah, lahat ng pinalaya ng Diyos magsabi po ng amen. Hallelujah, when we have a bitter heart, hallelujah, hindi po magiging maigi yung pakiramdam po natin. Tama po ba? Alam nyo, pag meron kang pakiramdam na ganyan, hallelujah, meron kang bitter sa iyong kapitbahay, hallelujah, sa katabi mo, minsan nandun ka. Minsan hindi maiwasan kahit yung asawa mo, nagkakaroon ka ng ganong pakiramdam. Tama o mali? Hindi po natin maiwasan. And alam nyo kung bakit? Hallelujah, it's the work of the enemy. And sometimes sa buhay natin mga kapatid, inaalaw po natin siya. Hallelujah. And huwag po nating hayaan na sa buhay po natin ay magkaroon po ng puwang ang kaaway. Because alam po natin, hallelujah, pag ito po ay nagpatuloy sa buhay ng bawat isa sa atin, ang dami po nitong sisirain. Hindi lang ang buhay natin, sisirain niya ang mga relasyon. Hallelujah, sisirain niya ang mga pagkakaibigan, sisirain niya kahit pamilya. Hallelujah, when we allow this kind of spirit, hallelujah, in our heart. Sabi po niya dito, tatlong palatandahan, hallelujah, na merong bitter heart ang isang tao. Number one, sabi niya, there is a constant resentment. Ano ba itong constant resentment na ito? It's a ruminating on old hurts and holding onto grudges. Hallelujah. Alam, ito po isang, anong tawag dito? Mga old hurts natin. Sinong hindi nakaramdam niyan? Lahat po tayo nakaramdam po tayo niyan. Hallelujah. At minsan sa buhay po natin, hindi po natin namamalayan na dahil hindi po natin napapakawalan ito. Hallelujah. Anong nangyayari? Hallelujah. Ang nangyayari po nito, nasisira. Alam mo kahit yung araw mo pag minsan dumarating yan na nakikita mo yung isang tao na kung saan meron kang hurt sa kanya. Minsan may nanakalmay. Antuman, parang nawawalan ka ng gana. Yung pakiramdam ba na parang dismayado ka. Hallelujah. And we should avoid, hallelujah, itong klaseng pakiramdam na ito. Pangalawa, sabi niya, lack of joy. Ito po yung pong mga tao na makikita mo yung palatandaan na meron siyang bitter heart na sinasabi po natin. Hallelujah, nawawala po yung pong kagalakan sa puso ng isang tao. Hallelujah. Sabi po niya dito, feeling cynical or negative or emotional drain. Ito po yung pong pakiramdam ng isang tao kaya kung bakit siya nawawalan ng joy sa kanyang puso. Hallelujah. There is what do we call emotional drain. Hallelujah. Antayo may sakaya toono napgaan. May makakainom lamang. Iba po yung pakiramdam. Hallelujah, talagang meron kang isang kailangan na hinahanap mo. And that is water. And sometimes pag isang tao drain na siya emotionally, ito po ay isang napakahirap na sitwasyon. Hallelujah. Alam mo, alam mo ba na minsan akala mo pag meron kang ganun na pakiramdam, yung tao, akala mo pinapahirapan mo siya dahil hindi mo siya pinapansin. Dahil meron kang sama ng loob sa kanya, akala mo nasasaktan siya. Hindi. Actually, ikaw mismo ang nasasaktan. Sarili mo ang sinasaktan mo. Hello?
Hallelujah. Feeling cynical. Alam nyo, nung tinignan ko yung word na yan sa dictionary, ito po yung pong pakiramdam mo sa isang tao, alam mo bang wala kang tiwala? Wala kang tiwala sa kanya. You believe that person, hallelujah, na kung saan, that person is motivated by self-interest. Hallelujah. When you look at that person, hallelujah, dahil meron kang, anong tawag dito? Meron kang bitter. Hallelujah. Yung pakiramdam mo sa taong yan, hindi siya mapagkakatiwalaan. Right? Hallelujah. Totoo po yan. Talagang nakalan ka na sa may talagang may tiwala at sa may sa kaya totoo. So, wag po nating hayaan po yan. Kinakailangan dumating tayo sa point, hallelujah, na matanggal yung mga bagay na yan because it affects our emotions. Nawawala yung kagalakan natin, nawawala yung peace. Hallelujah. Dahil pag naiisip mo yung taong yan, sa totoo lang, hallelujah, minsan tuwang-tuwa ka, pero bigla na lang siyang sumingit. Di ba? Anong pakiramdam mo? Di ba? Mawawala. Kumbaga, may tawag na, hallelujah, joy killer. Hallelujah. Ano yon? I kill joy. Hallelujah. KJ. Hallelujah. Pangatlo, jealousy or harshness. Resenting the happiness of or success of others. Ito yung pakiramdam na alam mo na, hallelujah, pag nakikita mo yung tao na maganda yung nangyayari sa kanya, hallelujah, hindi ka happy. Hindi ka masaya. Merong mga taong ganon sa totoo lang. Hallelujah. Pero dapat sa Kristiyano, hindi po natin na nararamdaman yun sa atin, kundi pag nakikita natin na itong taong ito umaangat, ikaw yung unang natutuwa. Ikaw yung una na kung saan, hallelujah, nakikita mo siya na gumaganda yung buhay niya. Hallelujah. Hindi ba ikaw yung, alam mo minsan may mga tao na nakikita nila gumaganda yung buhay. Parang ang iisipin mo, merong ginawa na parang hinukos-pokos niya. Hallelujah. Pero dapat bilang isang Kristiyano, hindi tayo dapat ganun. Amen. Hallelujah. Tayo yung natutuwa na, hallelujah, yung isang tao na nakapagtapos ng kanyang pag-aaral, dapat tuwang-tuwa ka. Hindi yung sasabihin mo, pulyang upalatan. Di ba? Ibagamot sa itsika, ang ganon tigaon tutan, aglan lamang tan magnayon. Hallelujah. Hindi dapat ganun yung pakiramdam natin, kundi natutuwa tayo at sasabihin pa natin, mas lalo ka pang pagpalain ng Diyos. Hallelujah. Yung tao na walang bitter sa kanya, sasabihin niya, mas lalo kang pagpapalain ng Diyos. Amen. Hallelujah. Tingnan po natin ito. Sabi niya, the bitter heart eats its owner. Hallelujah. Kinakain ka mismo. Ikaw mismo yung kinakain. Sabi niya, pain can stay longer when you keep feeding it with anger and resentment. A bitter heart begins to see everything through hurt. Hallelujah. Imbis na yung nakikita mo, mga mabubuting bagay sa iyong paligid. Hallelujah. Because you have a bitter heart. Sabi niya, ang nakikita mo sa lahat ng bagay sa kapaligiran mo, anong nakikita mo daw? Hallelujah. Pangit. Hallelujah. Imbis na maging masaya yung buhay mo, if you hold on, hallelujah, to that bitter heart, ang nangyayari, hindi ka nagiging masaya tuloy. Let it go. Hallelujah. Sabi niya, letting go is not about forgetting what happened. It is about refusing to let that pain control your thoughts. Hallelujah. Kasi ang gadwatan nitan, ang gani imbagam yan nilingwanan mula, watan niya lanang ya tukatantanan. It's, hallelujah, alam mo singa, amay kwanda singa anyani. Hallelujah, manutong bukod sika, it keeps on hunting you.
Hallelujah. Agtayo Paul yanan atatang tanagagik ira. Ya si katuya so samay manderal at bilay tayo. Manderal at relasyon tayo. Hallelujah. Bilang mga mananampalataya. Especially, hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, hallelujah, to those that are in the house of God. Amin ba yun? Hallelujah. See, it is about refusing, sabi niya, or your choices and the way you treat others moving forward. Hallelujah. Anto so samay dapat tayon gawaan atatang tanagagikira. Hallelujah. Wala so say taluraya. Three important things na dapat po nating tandaan sa buhay po natin. Number one, sabi niya, choose forgiveness. Hallelujah. Piliin po natin na tayo po ay magpatawad. Hallelujah. Why? Forgiveness, the cure for a bitter heart. Hallelujah ka hanggat hindi ka nagpapatawad, kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Your heart will never be a better heart. Amin ba yun? Hallelujah. Kahit anong gawin mo. Bakit? Alam natin, sabi ng salita ng Diyos, for if you forgive other people, hallelujah, when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Ibig sabihin, hallelujah, alam nyo, merong verse dyan na sabi niya, pag hindi ka nagpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Hallelujah. Pero pag tayo nagpatawad, sabi niya, patatawarin din tayo ng ating Ama na nasa langit. There is also a verse na sabi niya, na bago ka daw magdala ng iyong alay sa Diyos, kung meron kang kagalit, sabi niya, you have to make peace with that person. Hallelujah. Makipag-ayos tayo. Bakit? Ano bang dahilan dito? Kasi yung alam mo hindi rin katanggap-tanggap yung atin pong mga offering sa Lord. Yan yung tandaan po natin. We're giving our offering. Hallelujah. Hindi mo alam, meron ka palang nararamdaman na galit o kaya, hallelujah, sama ng loob dyan sa puso mo. Kailangan pala, hallelujah, para maging katanggap-tanggap yung mga ibibigay, iaalay natin sa Diyos. Hallelujah, mag-release tayo ng forgiveness. Magpatawad tayo. Sabi mo dyan sa katabi mo, magpatawad tayo. Hallelujah. Dahil hanggat hindi tayong patawad, akala mo okay lang sa Diyos. Hallelujah. Hanggat hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Hallelujah. That's a biblical. Hallelujah. You keep on asking God, Lord, forgive me. Dahil sabi mo, Lord, if I confess my sin, you're faithful and just, but part of confession, hallelujah, yung ating pagpo-forgive sa ibang tao. See? Hallelujah. Lord, sabi mo naman, confess, but you have, meron kang kinikim-kim dyan na sama ng loob. Hallelujah. Tandaan po natin, ang sabi din ng Diyos, hindi ka rin patatawarin ng Diyos hanggat di tayo nagpapatawad. Ephesians chapter 4 verse 32, sabi niya, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Hallelujah. Tayo pinatawad din ng Diyos. Kaya sabi niya, kung paanong tayo pinatawad, hallelujah, be kind and compassionate and forgiving one another. Psalms 103, sabi niya, verse 2 to 3, praise the Lord, my soul. Sabi niya, and forget not all His benefits. Hallelujah, who forgives all your sins and heals all your diseases. Alam niyo, makita po natin dito yung process na ginagawa ng Diyos. Hallelujah, dito sabi niya, dalawang bagay ang makikita natin dito. Pag tayo ay nagpatawad, sabi niya, si Lord, sabi niya, di pa pag tayo nagpatawad, pinapatawad tayo ng Panginoon. Hallelujah. After God, hallelujah, forgave us, alam niyo yung kasunod nito, sabi niya, He heals all your diseases. Hallelujah. Alam niyo, merong mga testimony na itong mga taong ito, nakaranas sila kung paano sila pinagaling ng Diyos through forgiveness. That's why it's very important na tayo po ay nagpapatawad. Alam nyo ba na dito po according to science, sabi niya, forgiveness is one of the most powerful tools we have for healing both our minds and our bodies. Hallelujah.
our minds and our bodies kung paano tayo nakakaranas ng kagalingan. It's according to science. Naniniwala sila na pag tayo daw ay nagpatawad, sabi niya, it's one of the most powerful tools. Yung forgiveness na yan. Hallelujah. Forgiveness is associated with lower stress. Bumababa yung stress mo. Hallelujah. Alam nyo yung stress level natin, bumababa pag tayo daw ay nagpapatawad. Nakakawala ng stress. Kaya wag mong i-stress yung sarili mo dahil sa hindi pagpapatawad. See, ano pang sabi niya? It lower risk of heart attack. Hallelujah. Merong mga tao na aatake sila sa puso dahil ayaw magpatawad. Oh, di ba? Hallelujah. Kaya kung ayaw mo na ma-heart attack ka, hallelujah, magpatawad ka. Sabi mo dyan sa katabi mo, magpatawad ka. Hallelujah. Kung katabi mo yung asawa mo dyan sa bahay, patawarin mo na ako. Di ba? Hallelujah. See, ano pa dyan? Sabi niya, improve cholesterol levels. Hallelujah. Ang dami palang magagawa nito. Hallelujah. Meron palang kadahilanan din yung mga tao na, pero hindi naman ibig sabihin na lahat ng nagkaka-high blood ay dahil hindi nagpapatawad. Kasi meron ding mga, alam nyo yung tinatawag din natin na mga, anong tawag dito? Hereditary. Mga namanang sakit. Hallelujah. Minsan kasi dapat, hallelujah, kung pwede lang pumili ng tatay at nanay, di ba? Hallelujah, yung magpapamana, yung maraming kayamanan, hindi puro sakit. Diba? Minsan namamana natin, sa lahat ng mamanahin mo, hika. Sa lahat ng mamanahin mo, high blood. Di ba? Hallelujah. No, minsan, alil diwan mahna. Pero we thank God. Hallelujah. Dahil sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, hallelujah, binago ng Diyos yung mana natin. Hallelujah. God reverse it. Hallelujah. The kind of inheritance that we have with our forefathers, hallelujah, pinalitan ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, because of Him, dahil sa Kanya, naging tagapagmana tayo ng Diyos. And we are joint heirs together with Christ. Hallelujah. Kaya tanggapin mo yung mana mo, hindi yung karamdaman. Hallelujah. No, minsan sa aawatan tayo, amay nanlapod, amay earthly parents natin. See, we have our heavenly parents. O, heavenly Father, I mean. Hallelujah. Siya po yung pong ating Ama na nasa langit. At ang sabi niya, hallelujah, meron tayong mamanahin. Ano pang sabi niya? A better sleep. Hallelujah. May mga tao pala na pag hindi nagpapatawad, hindi masarap yung tulog. Hallelujah. Yun pala yung mga causes na kung saan, hindi ka rin makatulog. Kasi siyempre, pag stress ka, kasi yung unforgiveness, nagpapataas ng stress ng isang tao. Hallelujah. At pag mataas ang stress mo, hindi ka makatulog. Kaya dapat magpatawad tayo. Hallelujah. Pangalawa, sabi niya, guard your heart. Bantayan mo yung puso mo. Hallelujah. Sabi niya sa Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Hallelujah. Kaya, ang gano, alam mo yung facial expression ng tao, hindi mo maikakailab kung ano yung laman ng kanyang puso. Kasi pag ang tao, masayahin siya, magre-reflect sa kanyang mukha. Hallelujah. Kaya sabi din ng salita ng Diyos, out of the abundance of the heart, see, you cannot hide. Kahit sabihin mo na mabuti kang tao,
Ang taong mabuti, makikita mo yan, hallelujah, sa mga lumalabas sa kanyang bibig. Dahil bukang bibig ng taong yan, puro kabutihan ng Diyos. See, pag ang tao makikilala mo, kaya nga sabi niya, by fruit you shall know them. Hallelujah, yung bunga na kung saan lumalabas sa iyo, hindi mo yan maikakaila kung sino kang tao. Hallelujah, that's why napakahalaga, we have to guard our heart. Hallelujah, for out of it, sabi niya, are the issues of life. Hallelujah. That's why it's very important na binabantayan natin ang atin pong mga puso. Pangatlo, sabi niya, entrust your heart to God. Somebody say, entrust your heart to God. Bakit po napakalaga po nito? Kasi may mga sitwasyon tayo kagaya niyan. Minsan, hindi napakadali ang magpatawad. Sa totoo lang. Tama o mali? Hallelujah. Hindi po napakadali ang magpatawad. Especially, hallelujah, yung sakit na naramdaman mo ay talagang napakasakit, Kuya Ede. Di ba? Hallelujah. Hindi mo ano yun, kumbaga, sometimes forgiveness, it takes time. Hindi sabi mo sa isang tao, dapat magpatawad ka kasi ganyan. Kahit sabihin mo yan na kung saan pag hindi ka nagpatawad, di ka rin patatawarin ng Diyos. Alam mo yung feeling ng isang tao na sobrang nasaktan? Hallelujah. Hindi ganun yun. Hallelujah. Kaya dapat talaga na ipagkatiwala din natin ang atin pong mga puso sa Diyos. Hallelujah. Proverbs, sabi niya dito, 23, my son, give me your heart. Hallelujah. Why? God knows. Hallelujah. Alam ng Diyos. Sa totoo lang, alam niyo, even yung may sulat ng Proverbs, sabi niya, ang pinakamadaya daw sa lahat ay ang puso ng tao. See? Yung akala mo na pag tumibok yan, hallelujah, hindi mo mapigilan. Di ba? Siya na. Bawat tibok niya, ito na. Hallelujah. Pero hindi mo alam, dinadaya ka lang. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, my son, give me your heart. Hallelujah. Dahil si Lord, hallelujah, alam niya kung paano i-direct. Hallelujah, yung puso ng bawat isa po sa atin. Hallelujah, God knows. Alam ni Lord kung sino yung the best para sa atin. Kaya dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi nga dito sa Proverbs, my son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Let your heart keep my commandments. Hallelujah. Bakit? Sabi ng salita ng Diyos, for length of days and years of life and peace, they will add to you. Hallelujah. Idadagdag daw ng Diyos ang mahabang buhay. Hallelujah. Pag anong sabi niya, ipinagkatiwala mo sa Diyos ang puso mo. Hallelujah. Huwag mo lang basta ipagkatiwala kung kani-kanino yung puso mo. Hallelujah. Dahil sabi nga nila, heart is very delicate and tender. Hallelujah. That's why it's very important na kung saan, Lord, alam ko, Panginoon, minsan hindi ko matansya yung tibok ng puso ko. That's why, Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo. See? Sabi ni Lord, give me your heart. Amen ba yun? Hallelujah. Sabi niya, verse 3, let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Bakit? Sabi niya, so you will find favor and good success. Hallelujah. Hanap tayo ng hanap sa, hallelujah, sa success. Hallelujah. Pero nandito lang pala yan.
Pag pinagkatiwala mo pala sa Diyos yung puso mo, sabi ng Panginoon, hindi ka lang iingatan, hindi lang babantayan ng Diyos yung puso mo. Sabi niya, you will find favor and good success in the sight of God and men. Hallelujah. It's very important, hallelujah, na kung saan pinagkakatiwala natin sa Diyos. At sabi niya, trust in the Lord with all your heart. Hallelujah. And do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make He will make straight your paths. Hallelujah. At hindi ka magkakamali pag si Lord ang gumawa sa buhay mo. Pag si Lord, hallelujah, ang pinagtiwalaan mo ng iyong puso. Sabi niya, verse 7, be not wise in your own eyes, but fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your flesh and refreshment to your bones. Hallelujah. It's very important. Hallelujah. Kaya nga, sa totoo lang, sabi niya, sabi ng salita ng Diyos, yung tao na kung saan, when you have that bitterness in your heart, hallelujah, ito pong nangyayari sa inyo, it dries up your bones. Hallelujah. Alam niyo pag sabi nila, when we say it dries up your bones, alam niyo yung mga tumatanda, hallelujah, pag ang tao tumatanda, nagiging malutong yung buto. Masalangsang. Hallelujah. Ibig sabihin po niyan sa buhay natin mga kapatid, parang alam niyo po ba na nalalapit tayo sa hukay? Hallelujah. When we have that feelings in our heart, the feelings of anger, resentment. Alam niyo pag nandyan yan, anger, hatred, unforgiveness, resentment. Alam niyo ba kung sino ang mga ito? Magpipinsan yan. Hallelujah. When you have anger, andyan na si rage. Kaya tignan mo yung mga tao, kaunti lang na diferensya. May mga tao na kaunting diferensya lang, masyadong mainitin ang ulo. Alam niyo sa totoo lang yung mga taong yan, meron silang bitter heart. Kaya madali silang magalit. Yung mga nangyayaring mga road rage, minsan hindi natin alam yung mga taong yan, merong mga pinagdadaanan yan. Hello? It's very important kahit tayo rin, hindi natin naiiwasan dumarating tayo sa point na ganyan. Hallelujah. You know what? Kasi merong nakatago sa puso ng isang tao. Sabi nga nila, a hurting people will hurt other people. Hallelujah. Konting diferensya lang. Bakit? Kasi merong nandoon sa kanyang puso. Hallelujah. Ang meron sa kanya, yung word na resentment. Ano po yan? Gusto niyang gumanti. Hindi man makaganti sa'yo. Parang minsan, pag napagbalingan niya yung ibang tao, doon siya nakakaganti. Sa totoo lang. Why? Hallelujah. Ito po ay klase ng espiritu na kung saan umiiral sa isang tao na labis na nasaktan. Hallelujah. At pwede lang na kung saan maghilom yung sugat na yan. Through forgiveness. Hallelujah. Entrusting our heart to the Lord. Hindi lang sa yung sa sarili natin, dahil alam natin, sabi niya, hindi natin kaya. Do not lean on your own understanding. Do not lean on your own might, your ability. Dahil minsan sasabihin natin, okay na ako, napatawad ko na yung taong yan. But you know what? Sa totoo lang, hallelujah,
Hanggat nandyan pa na kung saan pag nakikita mo yung tao at meron ka pang feelings na kung saan nasasaktan ka. Hallelujah. I think, kapatid, hindi ka pa nakapagpatawad. And it's time, hallelujah, to release forgiveness. Because by releasing it, doon tayo nakakagaan. Hallelujah. Tayo ay napagpapala din ng Panginoon. Tandaan po natin yan. There is a blessing coming from the Lord when we forgive. Hallelujah. Hanggat hindi ka nagpapatawad, minsan akala mo, hallelujah, yung nangyayari sa buhay mo na para bang ang layo-layo ng blessing sa iyo. Because sometimes hindi mo nakikita na meron palang nag-block. It hinders the blessing of God to flow in your life. Hallelujah. And it's time, mga kapatid, na kung saan tayo po ay magpatawad. If we want, hallelujah, to be released from that bitter heart, to become a better heart, hallelujah, it's time, hallelujah, to say, hallelujah, Lord, help me. Gaya ng sabi ng Panginoon, sabi ni Lord, my son, give me your heart. Kung hindi mo kaya na kung saan, hallelujah, magpatawad, give it to the Lord. Entrust to Him. Put it in the hands of God. Dahil may mga sitwasyon na minsan hindi po natin kayang, we could not handle it by our own self. Hallelujah. Especially yung forgiveness na yan. Hallelujah. Just give it to the hands of God. Hallelujah. Wherever you are, hallelujah, kapatid, sa umagang ito, let me challenge you. If you want to be free, if you want that God will bless you, if you want that God will forgive you, release that person by forgiving him or forgiving her. Do not allow the spirit of resentment. Huwag mong hayaan na dumanta sa buhay mo na kung saan gusto mong magiganti. Just leave it in the hands of God. Tandaan po natin, hallelujah, alam natin na si Lord, pag pinagkatiwala mo ka sa Diyos, ang iyong pinagdadaanan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Sasamahan ka niya, tutulungan ka niya sa pinagdadaanan mo. Hallelujah. Yung matagal na kung saan pasan-pasan mo sa mahabang panahon na nagpapabigat sa iyong pakiramdam, kayang pawiin, kayang tanggalin ng Diyos. Hallelujah, yung bagay na yan na nararamdaman mo sa puso mo. Father, in the name of Jesus, right now, Lord, I ask for your mercy, O God. Para sa taong yan, Panginoon, O God. Ayan mo, O Diyos, O God, na makalaya siya, Panginoon, from that situation. I pray and I renounce that spirit of unforgiveness right now, Lord. In the name of Jesus. Let the spirit of forgiveness, O God, flow, O God, wherever that person, Lord God, right now, Lord, she or he may feel, O God, hallelujah, in his or her heart, Lord God, that, Lord, today, O God, is the day, O God, that you are going to release that person, O God, from that bondage, Lord, in the name of Jesus. I pray, Lord God, hallelujah. Ayan mo, Panginoon, O God. Just as you forgive us, Lord, may that kind of spirit, O God, flow, O God, from deep within our spirit right now. Hallelujah. At ayan mo, Panginoon, O God, na kaya namin, Panginoon, na patawarin ang taong yan, O Diyos. And even that person, O God, who hurts us, Lord, I pray, Lord,
Hallelujah, Lord, that your grace, your mercy, Father, will flow, oh God. In the name of Jesus, both person, Lord, I am praying, Lord. Hallelujah, that they may receive, oh God, hallelujah, your grace of forgiveness, oh God. As they repent, oh God, with all their hearts, oh God, I pray today, Lord, hallelujah. Just as you said in your word, oh God, hallelujah. When your people cried out to you, Lord God, for help, oh God, and asking for your forgiveness, you promise, God, that you will heal. You will hear our prayer and heal our land, oh God. Hallelujah, Lord. Even the heart of that person, oh God, be completely healed, oh God. Be completely restored, oh God, in the name of Jesus. Orabashande yandorobakaya rabakande. Hallelujah. And I speak, oh God, hallelujah, blessing and favor. Hallelujah. Just as you promised in the book of Proverbs, oh God, that those who entrust their heart unto you, Father, hallelujah, not just only length of days, oh God. Hallelujah, you promise us, Lord, that you will cause favor, oh God, and success, oh God. Hallelujah. Yes, Lord, to be manifest, oh God, in the life of that person right now, Lord. In the name of Jesus, I speak your word, oh God. Because I know and I believe, oh God, you said, oh God, your words will not return to you void, oh God, but it will accomplish, oh God, what it pleases thee, oh God. And today I know, God, that it pleases thee, oh God, that your favor will be released, will be set free, oh God, and that your people will be blessed, oh God, and they may found that favor, oh God, in the eyes of God and in the eyes of men, oh God. Oh, we thank you, God. We thank you. We honor you and we bless you, Lord. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Diyos, oh God, because I know, God, we are now free. We are now free, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise, oh God. We give you honor and glory. Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay